Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 6, Term 1, Week 1. At ating tatalakayin ang tungkol sa pagkakatatag ng katipunan, layunin at aral, paglaganap at balangkas. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Hikayatin ang bawat mag-aaral na magbahagi ng kanilang kaalaman kaugnay sa paksang natalakay tungkol sa kilusang propaganda. Narito ang hakbang sa pagsasakatuparan ng estratehiyang ito. Ilahad ang mahalagang natutuhan sa aralin sa pamamagitan ng mnemonic na propaganda. Bawat letra ay dapat mayroong 2 o 3 pangungusap. Halimbawa, para sa letrang P, pantay na karapatan para sa Pilipino bilang mamamayan ng Espanya. Narito ang mga mungkahing ideya para sa kasagutan. P. Pantay na karapatan para sa Pilipino bilang mamamayan ng Espanya. R. Reformang hinihingi ng mga Pilipino. O. Obispo ang mga opisyal ng simbahang Katoliko na namumuno sa diocese. P. Paghihimagsik ay pinangunahan ni Andres Bonifacio. A. Ang pagdarote sa Gumbursa ay nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. G. Gumamit ng pangalang Plaridel si Marcelo H. Del Pilar sa kanyang pagsusulat at nakilala sa akdang Dasalan at Tuksohan, Kaingat Kaayo at Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas. A. Antonio Luna o Taga-Ilog ay kilala bilang isa sa mga propagandista. N. Noong 1872, matapos patayin ang 3 paring martir ay itinatag ang kilusang propaganda. D. Di pagkakaunawaan ni Rizal at Del Pilar ang naging sanhi kung bakit nahati ang grupo sa 2. At A. Asimilisasyon ng Pilipinas bilang probinsya ng Espanya ang isa sa mga layunin ng propagandista. Sa puntang ito, magtatanong ang guro sa mga mag-aaral kung ano-anong pangyayari sa bansa o maging sa labas ng bansa sa kasalukuyan ang nabalitaan nilang may pagdanak ng dugo o patayan dahil sa pakikipaglaban sa kanilang prinsipyo o paniniwala. Maaaring gamitin ang estratehiyang kunwari-kunwarian para dito. Ibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang balita o pangyayaring narinig, nabasa o napanood sa pamamagitan ng isang newscasting. Bigyan ang mga mag-aaral ng mga gabay na tanong upang maging maayos ang pagpresenta ng kanilang balita. Pagkatapos ng presentasyon ng mga balita, sasabihin ng guro na noong nakaraang aralin, ang mga propagandista ay naging mahinahon sa pakikipaglaban para sa kanilang karapatan dahil gamit nila ang kanilang panulat. Subalit di naglaon ay gumamit na ng dahas ang ibang Pilipino upang maipakita ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa bansa. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan ng sanduguan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Magpapaunahan ang mga mag-aaral sa pagsagot. Una, anong salita ang nakikita sa larawan? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng sanduguan? Pangatlo, bakit kaya ginagawa ang sanduguan? Pang-apat, ano ang pangunahing layunin ng sanduguan? At pang-5, sino sa tingin ninyo ang mga lalaki na gumagawa ng sanduguan sa larawan? Para naman sa inyong gawain, ito ay tinatawag na #ilarawan. Narito ang panyuto. Mag-isip ng hashtag sa mga sumusunod na mahahalagang salita sa ating bagong aralin.
Tandaan ang pagkabigo ng kilusang propaganda at La Liga Filipinas sa kanilang mga layunin na isip ng maraming Pilipino na hindi nila makakamit ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Kaya, naisip nilang magtatag ng isang organisasyon na tinawag nilang Katipunan o Kataas-taasang Kagalang-galangan na Katipunan ng Mga Anak ng Bayan o KKK. Ngayon ay ating alamin ang mga definisyon o ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Kumbensyon. Ito ay pulong o formal na asembleya ng mga kinatawan para sa isang talakayan hinggil sa isang pangkalahatang interes. Ang paksyon naman ay bahagi ng malaking pangkat ngunit may naiibang paniniwala o paninindigan. Ang rebelyon naman ay pag-aalsa o paglaban. Ang revolusyon ay himagsikan, ganap o sapilitang paglupig o pagpapabagsak sa namamayaning pamahalaan. At ang sedisyon ay kilos o gawaing naghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa o panggugulo sa katahimikan. Ngayon ay papanoorin ang mga mag-aaral ng isang pelikula tungkol kay Andres Bonifacio. Magbibigay ang guro ng mga gabay na tanong na dapat masagot ng mga mag-aaral pagkatapos mapanood ang pelikula. Gamitin ang link na ito para sa pelikulang papanoorin. Una, ano ang nagtulak sa mga mamamayang Pilipino na bumuo ng isang samahan na tinatawag na Katipunan? Pangalawa, sino-sino ang palihim na nagpulong nung kumalat sa pahayagan ang balitang ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan? Pangatlo, sino ang mga pinuno at kailan itinatag ang Katipunan? Pang-apat, ano ang mga pangunahing prinsipyo o ideolohiya ng Katipunan na nagtulak sa kanilang pakikibaka? Panglima, ano ang mga pangyayari o kaganapan na nagbunsod sa pagkakabuo at pag-usbong ng Katipunan? Mga bata, kung pagbabatayan ang mga pinagdadaanan ng Pilipinas sa kasalukuyan, maituturing bang mahalaga ang matibay na pagsasamahan o pakikiisa? At bakit? Ngayon ay ating talakayin ang pagtatag ng Katipunan. Ang dahilan ng pagtatatag ay pang-aapi at sosyal na kawalang katarungan sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at pagnanais para sa kalayaan ng Pilipinas at pambansang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Ang mga mahalagang pangyayari ay noong Hulyo 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina bilang isang mapayapang pangkat na nagnanais ng reforma, ngunit nang ipatapon si Rizal sa dapitan, ay humina din ang samahan ng La Liga Filipina. At noong Hulyo 7, 1892, itinatag ni Andres Bonifacio at iba pang kasapi ang Katipunan o Kataas-taasang Kagalang-galangan na Katipunan ng Mga Anak ng Bayan. Ang estruktura ng organisasyon naman ay lihim na samahan na may hierarchical na estruktura. Ito rin ay ang paghahati sa mga balangay o grupo na pinanmumunuan ng Pangulo at kalihim. Ang mga paraan ng pagkuha ng mga kasapi ay gumagamit ng sistemang tatsulok, kung saan ang isang katipunero ay kukuha ng 2 tao na hindi pa magkakakilala bilang bagong kaanib. Karaniwang ang mga bagong kasapi ay mga manggagawa. At ang mga sagisag at ritual ay paggamit ng lihim na mga tanda, salita, senyas, at sagisag para sa pagkakakilanlan. At sanduguan ay isang seremonya ng pagsumpa na nagpapahayag ng katapatan sa adhikain ng Katipunan. Inilatag sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang 3 pangunahing layunin ng Katipunan, ang sibiko, moral, at politikal. Para sa inyong gawain na banda rito, banda roon, narito ang panuto.
Maghahanda ang guro ng mga istasyon sa tatlong sulok ng silid-aralin at ipakikilala ang tatlong pangunahing layunin ng katipunan. Ang bawat grupo ay may nakatakdang istasyon na bibisitahin at pag-uusapan ng mga kasapi. Ang ibig sabihin ng 7 layuning nakatalaga sa istasyon. Bibigyan ng 10 minuto ang bawat grupo na makapag-usap at pagkatapos ay ibahagi sa klase ang nalikom na pinagsamang ideya ng grupo. Para sa istasyong sibiko, ang pansibikong layunin ng katipunan ay ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol at ang pagtataguyod ng kalayaan at soberanya ng bansa. Ito ay isang hangarin ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino upang makamit ang kanilang pambansang adhikain ng kalayaan at kasarinlan. Para sa ikalawang istasyon naman na ang moral, ang layuning moral ng katipunan ay kinabibilangan ng mga prinsipyo at halaga na nagtutulak ng mga miyembro nito na makibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Ilan sa mga pangunahing layunin ng moralidad ng katipunan ay maaaring maging pagkakapantay-pantay, katapatan, pagmamahal sa bayan, katarungan, at tapang at pagpapakumbaba. At para sa ikatlong istasyon na politikal, ang layuning politikal ng katipunan ay nakatuon sa pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Ilan sa mga pangunahing layunin nito ay maaaring maging pagsasarili, paglaban sa kolonyalismo, pagtataguyod ng demokrasya, pagkakapantay-pantay, at pagtataguyod ng nasyonalismo. Para sa inyong gawain na dugtungang pagsasalaysay, narito ang panuto. Sa bahaging ito, maipapakita ang guro na isang video tungkol sa paglaganap ng katipunan. Upang matiyak na nakinig at nanood sila sa pinahitang video, magkakaroon ng dugtungang pagsasalaysay ng mga pangyayaring nakita at narinig sa video. Narito ang link ng video. Ang tatlong pangulo ay kumakatawan sa sentral panlalawigan at pambayang pamahalaan. Mayroon ding sanggunyang panghukuman na nagsisilbing hukom para sa mga nagkakasalang kasapi. Ang mga kasapi ay nanumpa na pananatilihing lihim ang pagsali sa katipunan. Ang katipunan ay pinamumunuan ng tatlong pamunuang pinuno. Ito ay ang kataas-taasang sanggunian or Supreme Council kung saan ito ang pinakamataas sa tatlong pamunuan. Ito ay binubuo ng piskal, kalihim at ingat-yaman. Ang sanggunyang bayan at sanggunyang balangay naman ay kumakatawan sa mga lalawigan. Ang mga kasapi ay mula sa pinakamababang sosyo o ekonomiyang pangkat ng tao sa Manila at Karatig Probinsya. Bilang bahagi ng pamunuan ng katipunan, nagkaroon sila ng halalan. Ang mga sumusunod ang nahalal sa mga opisyal na kataas-taasang sanggunian. Para sa inyong gawain, ito ay isang estratehiya sa gawaing pinagtibay ng tambalang gawain. Sa gawaing ito, pagbabatayan ng bawat pares ng mag-aaral ang makukuhang opinyon o kasagutan ng bawat isa ukol sa kaalamang natutuhan sa iba't ibang paksang na talakay tungkol sa katipunan. Sa ganitong gawain, inihahanda ang bawat mag-aaral sa tungkulin na magbabahagi ng kaalaman sa kapwa kamag-aral. Bibigyan ang mga mag-aaral ng 20 minuto na makipag-usap sa kanilang kapares. Narito ang mga paksa o katanungan na pag-uusapan ng magkapares. Una, mahalaga ba para sa iyo ang pagkakatatag ng katipunan at bakit? Pangalawa, anong layunin o turo ng katipunan ang nakaantig sa iyong damdamin o higit mong sinang-ayunan at bakit? Pangatlo, lubos mo bang sinasang-ayunan ang pagpataw ng parusa sa mga kasaping hindi tapat sa kilusan at bakit? Aking tanong, iyong tugon.
Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Narito ang hakbang ng pagsasakatuparan ng gawain. Una, maghanda ang mga guro at mag-aaral ng mga katanungan tungkol sa paksang na pag-aralan. Pangalawa, pagkasunduan kung sino ang magtatanong at sasagot. Ngunit mainam kung halinhinan na guro at mag-aaral ang magtatanong. Pangatlo, tiyaking lahat ng mag-aaral ay makararanas ng pagtatanong at pagsagot. Maaaring pabilugan ang klase at tapatan gamit ang pananda o bandera kung sino ang dapat magsagawa ng pagtatanong at pagsasagot. Narito ang mga halimbawa na katanungan. Una, magbigay ng isang mahalagang turo ng katipunan. Pangalawa, sino ang mga pangunahing leader ng katipunan at ano ang kanilang papel sa revolusyon? Pangatlo, paano naiugnay ang katipunan sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Pilipinas? Pang-apat, ano ang mga pamamaraan na ginamit ng katipunan sa pagkuha ng mga kasapi at mag-organisa ng mga gawain? Panglima, paano naiuugnay ng katipunan ang mga ideya ng nasyonalismo at kalayaan? Pang-anim, ano ang mga pangyayari na nagdulot ng paglalaganap at pag-unlad ng katipunan sa mga rehiyon sa Pilipinas? Pang-pito, paano nakatulong ang katipunan sa pagpapalaganap ng kamalayang pambansa sa Pilipinas? Pangwalo, paano nakatulong ang katipunan sa pagpapalakas ng pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino sa paglaban sa mga Espanyol? Pangsyam, ano ang mga bunga o implikasyon ng pagkakaroon ng katipunan sa kasaysayan ng Pilipinas? At pangsampu, magbigay ng isang pinakamahalagang natutuhan sa araling ito. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa katipunan. Gamit ang storyboard, ipasulat sa mga mag-aaral ang mga kaalamang kanilang natutuhan tungkol sa aralin. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Para sa inyong pagsusulit, bilugan ang titik ng tamang sagot. Bago matapos ang ating aralin, dugtungan ang sumusunod upang makabuo ng pangungusap. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!